Isang simpleng dalagang labandera, isang lihim na pagbubuntis at isang aswang na nagbalik mula sa kadiliman para angkinin ang kanyang anak. Sa gitna ng kagubatan ng Capiz, may sundalong may misyon, hindi lang para makipaglaban sa halimaw, kundi para iligtas ang kinabukasan ng buong baryo. Ano ang tunay na katauhan ng batang isisilang? Bakit siya takot ng mga nilalang sa dilim? At sa mundong walang hustisya, hanggang saan kayang lumaban ang isang ina kung ang kalaban niya ay hindi tao, kundi mismong kadiliman? Sa isang liblib na baryo sa Capiz, may isang dalagang labandera na kilala sa kanyang ganda at kabaitan. Araw-araw siyang naglalabas sa ilog, habang ang hangin ay malamig at may bahid ng halimuyak ng lupa at mga punong kahoy. Isang gabi, habang nagbabalot ng labahan sa kanyang kubo, may maramdaman siyang kakaiba sa paligid. Tahimik ang paligid, ngunit tila may mga matang nakamasid mula sa dilim ng gubat. Narinig niya ang mga yabag ng paa na hindi tao, mabigat at mabagal, na parang bumibigat sa bawat hakbang. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, habang lumalalim ang dilim, at ang malamig na hangin ay naging parang naglalaman ng mga bulong ng mga espiritu. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang nilalang na may mga matang naglalagablab at mga kuko na tila matatalim na palaso. Ito ay isang aswang, isang nilalang nakilala sa takot ng mga taga-baryo. Nilapitan siya ng aswang, at hindi niya namalayang siya ay nahulog sa isang malagim na sumpa. Sa mga sumunod na araw, napansin ng dalaga na siya ay nagbabago. Nararamdaman niya ang kakaibang pagnanasa, at may mga gabi na siya ay ginugulo ng mga bangungot at mga ingay mula sa gubat. Ilang linggo pa, napansin niyang siya ay buntis, ngunit hindi niya maintindihan kung paano. Sa kanyang panghihina, lumalalim ang kanyang takot sa nilalang na minsang nagpakita sa kanya. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magbulungan tungkol sa kanyang kalagayan. May mga sabi-sabi na ang kanyang anak ay magiging isang kapangyarihan ng dilim, tagapaghatid ng sumpa sa kanilang maliit na mundo. Sa isang madilim na gabi sa gubat ng Capiz, isang sundalong manunugis ang naglalakad na may matinding misyon. Ang paligid ay puno ng mga anino ng mga punong matatayog at mga halamang nag-iimbita ng takot. Ang bawat hakbang ay may kalamig na bumabalot sa kanyang katawan, at ang mga huni ng mga hayop ay tila mga babala. May dala siyang armas, ngunit hindi ito para sa tao. Ito ay para labanan ang mga nilalang na naghahasik ng lagim sa kanyang bayan. Naririnig niya ang mga bulong sa hangin, mga pangalan ng mga aswang na nagpapahirap sa kanyang mga kababayan. Habang papalalim siya sa gubat, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na hindi pangkaraniwan. Doon niya nakita ang mga palatandaan ng isang ritual, mga abo at mga krus na may mga kakaibang marka. Sa gitna ng gubat, sumulpot ang isang nilalang na hindi niya maipaliwanag, isang aswang na may mga matang kumikislap sa dilim. Hindi siya nag-atubiling lumaban, ngunit naramdaman niya ang kakaibang kapangyarihan na bumabalot sa nilalang. Ito ay hindi lamang laban ng karaniwang tao at halimaw, kundi laban ng trahedya, pagkakanulo at mga sinaunang sumpa na nagpapahirap sa katarungan. Ang sundalo ay nagtaglay ng lakas ng loob, ngunit ang kanyang misyon ay hindi lamang pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim, kundi sa mga sugat ng nakaraan na hindi pa lubusang gumaling. Ang mga kwento ng dalagang labandera at sundalong manunugis ay nagsasalami ng malalim na bangungot ng baryo. Mga kwento ng panghihina ng sistema, ng pagbalik ng mga tradisyonal na kapangyarihan, at ng mga anino na naghahanap ng hustisya sa kakaibang paraan. Sa bawat pag-ikot ng gabi at bawat sigaw ng hangin sa gubat, ang mga nilalang ng dilim ay patuloy na nagmamasid, naghahanap ng kanilang susunod na biktima. Ang dalagang labandera, kahit nahaharap sa mga sumpa at takot, ay patuloy na naglalakad sa gitna ng dilim. Ramdam niya ang bawat yapak ng aswang na sumusunod sa kanya, tila nag-aabang sa tamang pagkakataon upang siya'y tuluyang lamunin. Ngunit sa puso niya, may apoy ng pag-asa, isang lihim na lakas na nagmumula sa kanyang diwa at paniniwala. Isang gabi, habang nag-iisa sa tabing ilog, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Hindi siya lumingon agad, ngunit ang malakas na tibok ng puso ay nagbigay babala sa kanyang kaluluwa. Nang siya'y tumalikod, nakita niya ang mukha ng aswang, mas mabagsik at mas mabangis kaysa sa kanyang mga bangungot. Ngunit sa halip na matakot, naglakas loob siyang harapin ang nilalang. Ginamit niya ang kanyang nalalaman tungkol sa mga ritual na itinuro ng kanyang lola upang maprotektahan ang sarili. Sa tulong ng mga halamang gamot at dasal na nagmumula sa matandang tradisyon, pinilit niyang labanan ang sumpa na bumabalot sa kanya.
Samantala, sa gubat, ang sundalong manunugis ay dahan-dahang nilalapitan ang pugad ng aswang. Nakaramdam siya ng kakaibang puwersa na humahadlang sa kanyang paglusob, isang misteryosong enerhiya na hindi niya maintindihan. Hindi ito simpleng pakikipaglaban, ito ay laban para sa kanyang kaluluwa, para sa mga alaala ng kanyang pamilya at bayan. Habang lumalalim ang gabi, ang dalaga at ang sundalo ay pinagtagpo ng kapalaran sa isang malagim na engkwentro. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, naganap ang isang laban na puno ng paghihirap, pagtitiis, at pag-asa. Ang gubat ng Capiz ay naging saksi sa isang kwento ng paghihiganti at pag-ibig na nagtataglay ng mga lihim na kailanman ay hindi dapat mabunyag. Sa dulo, ang tadhana ng baryo ay nakatali sa dalawang nilalang, isang dalagang labandera na nabuntis ng aswang, at isang sundalong manunugis na may misyon na isulat muli ang kasaysayan gamit ang tapang at dugo. Habang naglalaban sila sa gitna ng madilim na gubat, naramdaman ng dalaga ang sakit na bumabalot sa kanyang tiyan. Ang buhay na dala niya ay hindi lamang isang sumpa, kundi isang makapangyarihang lihim na maaaring baguhin ang kapalaran ng kanilang baryo. Sa kabila ng takot, nakita niya ang tapang sa mga mata ng sundalo, isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa hustisya. Ngunit ang aswang na siyang pinagmumultuhan nila ay hindi basta sumusuko. Nagsimulang magbago ang paligid, ang mga punong kahoy ay naging mga aninong sumusunod sa bawat galaw nila. Ang hangin ay humina, tila ba hinihigop ang bawat hininga ng tao, at ang mga sigaw mula sa kalaliman ng gubat ay bumalot sa kanilang mga puso. Sa isang sandali ng kahinaan, nahawakan ng aswang ang dalaga, at naramdaman niya ang malamig na bakal ng kapangyarihan na pumapasok sa kanyang kaluluwa. Ngunit bago tuluyang madala, humarap siya sa sundalo at buong tapang na sumigaw. Hindi siya nag-iisa at ang laban ay hindi pa tapos. Dahil sa pagkakaisa nila, mainingning ng pag-asa na sumilay sa madilim na gabi. Ang sumpa ng aswang ay unti-unting napipigil, ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay malalim. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang sa pagitan ng tao at nilalang ng dilim, kundi sa pagitan ng nakaraan at kinabukasan ng baryo. Ang kanilang kwento ay patuloy na umiikot sa hangin ng gubat. Nagbibigay babala sa mga susunod na henerasyon na may mga bagay na mas malakas kaysa sa takot, ang tapang, pananampalataya, at ang diwa ng pagkakaisa. Sa pag-ikot ng mga araw at gabi, ang dalagang labandera ay unti-unting nakabawi ng lakas. Ang bata sa kanyang sinapupunan ay tila may kakaibang kapangyarihan, naglalaman ng dalawang mundo, ang ng tao at ng dilim. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang mabigat na responsibilidad na dala nito, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa buong baryo. Sa kabilang dako, ang sundalong manunugis ay patuloy na nagbantay sa gubat, handang harapin ang anumang panganib na darating. Hindi niya kinalimutan ang kanyang misyon, ngunit unti-unti ring naiintindihan ang lalim ng sumpa at ang epekto nito sa buhay ng mga tao. Nakita niya na ang laban ay hindi simpleng digmaan, kundi isang kwento ng pagtanggap, pagkakaisa, at paglaban sa sariling mga takot. Isang gabi, nagtagpo muli sila sa tabing ilog. Sa liwanag ng buwan, nagpalitan sila ng mga kwento, mga luha, at mga pangarap para sa kinabukasan. Hindi na sila magkaaway kundi magkasangga, handang harapin ang anumang hamon na dala ng sumpa ng aswang. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Ang gubat ay buhay, at ang mga lihim nito ay patuloy na nagbabantay, naghahanap ng pagkakataon upang muling maghasik ng lagim. Ang kanilang kwento ay patuloy, isang paalala na sa bawat dilim, may liwanag na hindi kailanman mawawala. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman nilang pareho ang bigat ng mga matang nagmamasid sa kanilang paligid. Ang mga anino sa gubat ay unti-unting yumuko at lumapit, tila nagdadala ng isang matinding babala. Hindi sila nag-iisa. May mga nilalang pa ring naghihintay ng pagkakataon upang bawiin ang kapayapaan na pinaghirapan nila. Ang dalagang labandera ay hinawakan ang tiyan at naramdaman ang maliit na buhay na kumikilos sa loob niya, parang isang apoy na hindi mapipigil. Doon niya naisip na ang bata ay simbolo ng pag-asa at pagbabago, isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit kailangan nilang maging handa sapagkat ang dilim ay hindi magpapahuli sa pagbabalik. Ang sundalo, gamit ang kanyang armas at pananalig, ay nagpatibay ng kanilang pagtatanggol. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang bilang isang mandirigma, kundi bilang tagapangalaga ng baryo at ng bagong buhay na papasok sa mundo. Sa bawat huni ng hangin, sa bawat paglabo ng mga anino, pinangako nila sa isa't isa na hindi sila susuko.
Ang gubat ay naglalaman ng mga lihim na hindi pa nila lubusang naunawaan. Ngunit alam nilang ang tunay na laban ay nagsisimula ngayon, sa pagitan ng liwanag at dilim, ng tradisyon at pagbabago, ng takot at tapang. Ang kwento ng dalagang labandera at sundalong manunugis ay patuloy na sumisiklab. Isang alamat na magsisilbing gabay sa mga susunod pang henerasyon. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang koneksyon nila, hindi lamang bilang tagapagtanggol at biktima, kundi bilang mga tao na pinagtagpo ng tadhana. Ang dalagang labandera ay naglalakad na may bagong tapang, dala ang buhay na unti-unting lumalago sa kanyang sinapupunan. Hindi na siya natatakot sa anino ng aswang, dahil alam niyang sa puso niya ay may apoy na hindi kailanman mapapatay. Sa kabilang dako, ang sundalo ay nag-aaral ng mga sinaunang kaalaman at paniniwala upang mas mapalakas ang kanilang depensa. Pinag-aaralan niya ang mga orasyon at ritual na matagal nang kinikilala ng kanilang mga ninuno. Nais niyang protektahan hindi lamang ang dalaga, kundi pati ang bagong buhay na sumisimbolo ng pag-asa. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga bulong na nagsisimula ng kumalat sa baryo. May mga nagsasabing ang sanggol ay magiging tagapaghatid ng pagbabago, isang tagapagligtas o sumpa, depende sa pananaw ng bawat isa. Ang dalaga at sundalo ay naghandang harapin ang mga hamong ito, sapagkat alam nilang ang kanilang laban ay hindi natatapos sa gubat lamang. Sila ay bahagi ng isang mas malaking kwento, isang kwento ng pagkakaisa, pagtatanggol sa tradisyon, at pagharap sa mga dilim ng nakaraan. Habang tumatagal, unti-unting nabubuo ang kapayapaan, ngunit ang bawat gabi ay paalala na ang dilim ay palaging nariyan, naghihintay ng pagkakataon upang bumalik. At sa kanilang mga puso, naglalagablab ang isang panata. Na ang kanilang kwento ay hindi magwawakas sa takot, kundi sa lakas at pag-asa na kanilang ipapamana sa susunod na salinlahi. Ngunit isang gabi, isang malakas na sigaw ang yumanig sa buong baryo. Ang hangin ay sumalubong sa bawat tao na parang may dalang babala. Mabilis silang nagtipon-tipon sa paligid ng ilog, dala ang takot at pag-aalinlangan. Doon nila nakita ang isang malaking anino na naglalakad papunta sa kanilang tahanan. Hindi ito simpleng anino, isa itong nilalang na puno ng galit at puot, mas madilim kaysa sa karaniwang aswang. Ang mga mata nito ay naglalagablab, naghahanap ng biktima upang tapusin ang sumpa na matagal nang bumabagabag sa baryo. Ang dalaga at sundalo ay nagtagpo muli, handa na sa huling laban. Hindi na ito lamang laban para sa kanilang buhay, kundi para sa kinabukasan ng kanilang mga anak at bayan. Ang mga salita ng orasyon, ang apoy ng tapang, at ang tibok ng pusong puno ng pag-asa ay nagsanib puwersa. Habang lumalapit ang nilalang, tumayo sila ng magkasama. Hindi bilang biktima, kundi bilang mga mandirigma na handang ipagtanggol ang lahat ng kanilang mahal. Ang gubat ay muling nag-ungos, ngunit sa gabing iyon, ang liwanag ng kanilang tapang ang nanaig sa dilim. Sa bawat hampas ng dilim, lumalakas ang kanilang paninindigan. Ang dalagang labandera ay humawak sa tiyan, pinaparamdam ang buhay na unti-unting lumalakas sa loob niya. Ang sundalo naman ay hindi nag-atubiling ipaglaban ang lahat ng kanyang nalalaman at lakas. Ang nilalang na iyon ay sumugod ng buong galit, ngunit sa bawat pagtama nito, may puwersang mas matindi ang bumabalik. Ang kanilang pagkakaisa ay naging sandata laban sa sumpa at sa mga anino ng nakaraan. Dumilat ang mga mata ng nilalang, tila ba nagulat sa lakas ng mga taong ito na hindi sumusuko. Sa huli, nang dumampi ang unang sinag ng araw sa gubat, ang nilalang ay unti-unting naglaho. Nawala ang bigat sa puso ng dalaga at sundalo, at ang katahimikan ay bumalik sa baryo. Ngunit sa kanilang puso, nanatili ang paalaala, ang dilim ay maaaring bumalik, ngunit ang tapang at pagkakaisa ay laging mananalo. Ang dalaga ay tumingin sa malawak na langit. Alam niyang hindi siya nag-iisa, at ang kanyang kwento ay simula lamang ng isang bagong yugto para sa kanilang bayan. Habang sumisikat ang araw, unti-unting bumalik ang sigla sa baryo. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, nagpasalamat sa tapang ng dalaga at sundalo. Naramdaman nila na ang madilim na gabi ay napagtagumpayan ng liwanag ng pagkakaisa. Ngunit sa puso ng dalaga, may isang lihim na patuloy na kumikirot, ang alaala ng aswang na nag-iwan ng bakas sa kanyang kaluluwa. Ang bata sa kanyang sinapupunan ay hindi lamang simbolo ng pag-asa, kundi ng patuloy na laban sa pagitan ng tao at nilalang ng dilim. Alam niyang ang kanilang misyon ay hindi pa tapos at kailangang maging matatag para sa mga darating na pagsubok.
Ang sundalo ay nanatiling nasa tabi niya, handang protektahan ang bagong buhay at ang bayan na kanyang minahal. Magkasama silang hinarap ang mga hamon ng bagong umaga, dala ang aral ng nakaraan. At sa bawat hakbang nila, dala nila ang panata na ipagtatanggol ang liwanag laban sa anino, hanggat buhay sila. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbukas ang mga mata ng mga taga-baryo sa katotohanan. Hindi na nila tiningnan ang dalaga bilang sumpang dala ng aswang, kundi bilang tagapagligtas na may dalang pagbabago. Ang kanilang takot ay napalitan ng pag-asa, at ang pagkakaisa ay mas lalo pang tumibay. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagdiriwang, may mga matang patuloy na nagmamasid mula sa dilim ng gubat. Ang mga nilalang na minsang kinatatakutan ay naghahanda na muling subukan ang kanilang kapalaran. Alam nila na ang laban ay hindi nagtatapos sa isang gabi lamang, ito ay isang walang katapusang siklo ng dilim at liwanag. Ang dalaga at sundalo ay nagplano na magturo sa mga susunod na henerasyon tungkol sa mga panganib na dala ng gubat. Itinuro nila ang kahalagahan ng tapang, pananalig at pagkakaisa laban sa mga nilalang ng dilim. Sa ganitong paraan, hindi na maulit ang mga trahedya ng nakaraan at ang bayan ay magiging handa sa anumang pagsubok. At sa bawat pagsikat ng araw, dala nila ang pangakong patuloy na poprotektahan ang kanilang tahanan. Isang bayan kung saan ang mga kwento ng aswang ay hindi na nagdudulot ng takot, kundi ng aral at pag-asa. Ngunit isang araw, may dumating na isang matandang lalaki sa baryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at mga lihim na hindi madaling maintindihan. Dinala niya ang isang babala tungkol sa isang mas matinding panganib na nagmumula sa pinakalalim ng gubat. Sinasabing may isang makapangyarihang aswang na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Hindi ito katulad ng mga nakilala nila noon, ito ay may kakayahang magbago ng anyo at magpalito ng isipan ng tao. Ang kanyang layunin ay hindi lamang maghasik ng lagim, kundi sirain ang mismong puso ng baryo. Ang dalaga at sundalo ay muling nagtipon, dala ang bigat ng bagong misyon. Hindi na ito simpleng laban, ito ay pakikibaka para sa kaluluwa ng kanilang bayan. Ngunit sa kabila ng takot, naglalagablab pa rin sa kanilang mga puso ang apoy ng tapang at pag-asa. Handa silang harapin ang madilim na lihim ng gubat at ipaglaban ang kinabukasan ng mga susunod na salinlahi, kahit pa ito ay magdala ng bagong dilim at hamon. Sa pagpasok ng gabi, naramdaman nila ang kakaibang lamig na bumalot sa buong baryo. Ang mga punong kahoy sa gubat ay parang mga halimaw na nakasilip sa bawat sulok, naghihintay ng kanilang mga biktima. Ang hangin ay humahaplos ng malamig at ang mga ibon ay tahimik na tila ba natatakot na rin sa darating na unos. Ang dalaga ay tumayo sa gilid ng ilog, hawak ang kanyang tiyan na unti-unting lumalaki. Naririnig niya ang tibok ng puso ng kanyang anak na nagbibigay lakas sa kanya upang hindi matakot. Sa tabi niya, ang sundalo ay nagbabantay, nakamasid sa bawat galaw ng dilim na palapit sa kanila. Isang anino ang biglang sumulpot mula sa kadiliman, nagbago ang anyo at nagmistulang tao. Ang nilalang na ito ay nagdala ng malupit na mga salita, nagbabadya ng pagkawasak at kapahamakan. Ngunit hindi sila nagpatinag, pinilit nilang bumangon at harapin ang bagong hamon ng magkasama. Ang kanilang tapang ay naging ilaw sa gitna ng dilim. At ang kanilang pagkakaisa ay naging sandigan laban sa malupit na kapalaran na bumabalot sa kanila. Sa bawat hakbang ng nilalang, naramdaman nila ang bigat ng kapangyarihan nito. Ngunit ang dalaga at sundalo ay hindi nawala ng pag-asa. Ginamit nila ang lahat ng kanilang nalalaman, ang mga ritual, orasyon, at dasal na nagmumula sa kanilang mga ninuno. Ang gubat ay tila nagbago, ang mga anino ay lumaban, at ang mga puno ay nagmura ng mga lihim na salita. Ang hangin ay bumagsak na parang isang malakas na bagyo, sumasalubong sa mga sigaw ng laban. Ngunit sa kabila ng lahat, ang dalaga ay nanindigan, dala ang bagong buhay na nagbibigay ng liwanag sa kanyang puso. Sa huling sandali ng labanan, nagsanib puwersa silang dalawa upang itaboy ang nilalang pabalik sa kadiliman. Ang sundalo ay naghandog ng kanyang buhay upang protektahan ang dalaga at ang kanilang anak. At sa isang huling dasal, napawi ang dilim na sumakop sa gubat. Ngunit ang alaala ng laban ay nanatili. Isang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso ng tao. At ang pag-asa ay palaging mananahan sa mga pusong handang lumaban. Matapos ang matinding laban, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao ay nagtipon upang alalahanin ang sakripisyo ng sundalo na nagbigay buhay para sa kapayapaan. Ang dalaga ay nanatili, pinangangalagaan ang anak na kanyang dinadala,
dala ang alaala ng tapang at pag-ibig. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang laban ay hindi nagwakas. Ang gubat ay patuloy na nagbabantay at ang mga anino nito ay patuloy na nag-aabang ng pagkakataon. Ngunit ngayon, may bagong pag-asa, isang batang ipinanganak mula sa pagkakaisa ng tao at dilim, tagapagbago ng kapalaran. Ang kwento nila ay magiging alamat na magpapaalala sa bawat henerasyon. Na sa kabila ng dilim, mailiwanag na hindi kailanman mawawala. At sa bawat laban, ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso ng mga taong may tapang at pananampalataya. Ang dalaga, ngayon ay naging simbolo ng pag-asa sa kanilang baryo. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang kwento ng sakripisyo at lakas na nag-udyok sa pagbabago. Ang kanyang anak, bagaman kakaiba, ay tinanggap ng mga tao bilang tanda ng bagong simula. Ngunit ang mundo ay puno ng lihim at hindi lahat ay ligtas sa mga mata ng kadiliman. May mga bulong na nagsisimulang kumalat, mga kwentong pumapalibot sa kapangyarihan ng sanggol na maaaring magdala ng kaligtasan o kapahamakan. Ang dalaga at ang kanyang anak ay haharap sa mas malalaking pagsubok na may dalang mas matinding panganib at misteryo. Sa likod ng mga bituin, may mga mata pa rin na nagmamasid, handang sulitin ang kahit pinakamaliit na pagkakamali. Ngunit ang dalaga ay handa na, kasama ang alaala ng sundalo at ang apoy ng tapang sa kanyang puso. Ang kwento nila ay patuloy na isusulat sa bawat pag-ikot ng panahon bilang paalala na ang liwanag at dilim ay magkasamang umiiral. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalago ang lakas ng bata sa sinapupunan ng dalaga. Nararamdaman niya ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanilang paligid, isang kapangyarihang hindi basta-basta maipaliwanag. Ang mga matatanda sa baryo ay nagbabalita ng mga pangyayaring misteryoso, mga himala at mga pangitain na nagpapahiwatig ng malaking pagbabago. Ngunit kasabay ng pag-asa, dumarating din ang mga panganib. May mga nilalang mula sa dilim na nagbabantang sirain ang bagong pag-asa. Ang dalaga at ang kanyang anak ay kailangang maghanda sa mga hamon na darating, dala ang tapang at pagmamahal ng kanilang mga ninuno. Sa bawat gabi, nagdarasal sila sa ilalim ng mga bituin, humihiling ng gabay at proteksyon. Ang gubat ay tila nagmamasid pa rin, ngunit ngayon, ang puso ng bayan ay mas matatag kaysa dati. Ang kanilang kwento ay hindi lamang isang alamat ng takot, kundi isang epiko ng lakas, pagkakaisa, at pag-asa na patuloy na magliliwanag sa dilim. Sa paglipas ng mga buwan, dumating ang araw na naramdaman ang dalaga ang unang mga galaw ng kanyang anak. Isang malakas na bagyo ang dumaan sa baryo, tila ba ang kalikasan mismo ay nakikisabay sa pagbubukas ng isang bagong yugto. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, puno ng pag-aalala, ngunit sabik din sa pagbabagong dala ng sanggol. Ngunit sa likod ng kasiyahan, may mga aninong patuloy na nagbabantay sa dilim ng gubat. Ang makapangyarihang aswang na sinabing bumalik ay hindi patuluyang naglaho. Ito ay naglilihim, naghahanap ng paraan upang makuha ang kapangyarihan ng bata na may potensyal na baguhin ang mundo. Ang dalaga at sundalo, na ngayon ay kasama pa rin sa kanyang mga panaginip at alaala, ay muling magbubuklod upang ipagtanggol ang bagong henerasyon. Hindi na ito simpleng kwento ng takot kundi isang laban para sa kinabukasan, isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at walang hanggang pag-asa. Sa pagdating ng gabi, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa baryo. Narinig nila ang mga yabag mula sa gubat, mga yabag na puno ng mali siyang hangarin. Ang mga puno ay yumuko at ang mga dahon ay nagkalat sa hangin na parang mga matang nagmamasid. Ang dalaga ay humawak ng mahigpit sa kanyang tiyan, habang ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Sa likod ng mga anino, lumitaw ang makapangyarihang aswang, nagbago ang anyo, nagmistulang bangis na nilalang. Ang sundalo, na parang muling bumuhay sa kanyang alaala, ay parang nasa tabi niya, nagbibigay lakas upang harapin ang takot. Hindi nag-atubiling lumaban ang dalaga, dala ang pagmamahal sa anak at sa bayan. Ang mga dasal at ritual na itinuro sa kanya ay ginamit upang pahinain ang kapangyarihan ng aswang. Sa bawat sandali, naramdaman niyang lumalakas ang liwanag sa kanyang puso, naglalaban sa kadiliman na dumarating. At sa kabila ng lahat ng panganib, nanindigan siya ng matatag. Handang ipaglaban ang kinabukasan ng kanyang anak at ang kapayapaan ng kanilang baryo. Sa gitna ng unos, ang dalaga ay nakaramdam ng kakaibang lakas na bumabalot sa kanyang katawan. Ang apoy ng kanyang loob ay nagsilbing tanglaw sa mga sandaling tila ba ang mundo ay lulubog sa dilim. Ang mga orasyon at panalangin na kanyang binigkas ay nagbigay ng proteksyon,
parang isang kalasag laban sa puot ng aswang. Ang nilalang ay naggalit, sumugod ng walang pag-aatubili, ngunit hindi na siya nag-iisa. Ang mga taga-baryo, na ngayon ay nagkaisa sa takot at tapang, ay dumating upang tumulong. Dala nila ang mga ilaw, mga armas, at mga dasal na pinagsama-sama sa isang matibay na depensa. Ang gubat ay nag-ungos, at ang hangin ay tila sumigaw sa kanilang tapang. Sa bawat laban, unti-unting napapawi ang kadiliman. At sa huli, ang dalaga, kasama ang kanyang mga kababaryo, ay nanatiling matatag. Handang harapin ang anumang panganib upang ipagtanggol ang kanilang tahanan at kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, may isang lihim na unti-unting lumitaw mula sa kadiliman. Ang bata sa sinapupunan ng dalaga ay hindi ordinaryo, siya ay may kapangyarihan na higit pa sa kanilang inaasahan. Ito ang dahilan kung bakit ang aswang ay patuloy na bumabalik upang agawin ang kapangyarihan ng bagong buhay. Ang dalaga ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang panghihina, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Habang lumalapit ang araw ng kapanganakan, ang panganib ay lalong lumalapit na parang isang aninong hindi mapipigilan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag, dala ang pag-asa at tapang na nagmumula sa kanyang puso. Ang sundalo, bagaman wala na sa mundo ng mga buhay, ay nananatiling inspirasyon sa bawat hakbang niya. Ang alaala nito ay parang gabay na patuloy na nagbibigay lakas upang ipaglaban ang kinabukasan. At sa huli, ang kwento ng dalaga at ng kanyang anak ay magiging alamat, isang kwento ng liwanag na nagwagi ilaban sa walang katapusang dilim. Sa pagdating ng gabi, ang buwan ay maliwanag na sumasaksak sa madilim na kalangitan. Nararamdaman ng dalaga ang bigat ng kanyang pangako, habang unti-unting naghahanda sa pagsilang ng kanyang anak. Sa bawat hampas ng hangin, dala niya ang tapang ng mga ninuno at ang pag-asa ng buong baryo. Sa gitna ng katahimikan, may isang malamlam na liwanag ang lumitaw mula sa kanyang sinapupunan. Isang paalala na ang buhay ay may kakayahang magdala ng liwanag sa pinakamadilim na lugar. Ang kanyang anak ay magiging susi sa pagbawi ng kapayapaan, kahit nasa harap ng walang katapusang panganib. At habang tumatagal ang gabi, ang dalaga ay nanatiling matatag, handang harapin ang kahit anong pagsubok. Dahil sa puso niya, alam niyang ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anino ng kasamaan. Ngunit bago pa man sumapit ang pagsilang, isang malamig na hangin ang bumalot sa bahay ng dalaga. Narinig niya ang mga yabag na papalapit, tila mga aninong naghahanap ng kanilang biktima. Ang dilim sa labas ay parang kumakain sa liwanag ng kandila na nag-iisa sa sulok ng silid. Sa kabila ng takot, huminga siya ng malalim at inalala ang mga salita ng sundalo, na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito. Binigkas niya ang orasyon na itinuro ng matatanda, ang mga salita ay nagningning na parang apoy sa loob ng madilim na kwarto. Ang hangin ay humupa at ang mga yabag ay tumigil sa labas, tila ba natakot sa lakas ng kanyang pananalig. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang unang pagkilos ng kanyang anak na nagbigay ng bagong lakas sa kanyang kaluluwa. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa puso niya, siya ay handa na. Dahil ang pagmamahal niya ay isang sandata na hindi matitinag ng kahit anong dilim. Sa mga susunod na sandali, unti-unting lumipas ang gabi na puno ng kaba at pag-asa. Nararamdaman ng dalaga ang bawat galaw ng kanyang anak, tanda ng buhay na naglalaban sa dilim. Habang ang mga unang sinag ng araw ay sumilit sa bintana, dumating ang pinakamahalagang sandali, ang pagsilang. Sa kabila ng hirap at pangamba, dumating sa mundo ang bata, na may mga matang kumikislap na puno ng misteryo at lakas. Ang dalaga ay napuno ng walang hanggang pag-ibig, alam niyang ang kanyang anak ay higit pa sa isang sanggol, isang pag-asa para sa lahat. Ngunit sa likod ng mga ngiti, alam nilang patuloy pa rin ang mga matang nagmamasid mula sa dilim ng gubat. Handa na silang harapin ang mga bagong hamon, dala ang tapang at pananalig na magbibigay liwanag sa madidilim na gabi. Ang kwento ng dalaga at ng kanyang anak ay patuloy na isusulat. Isang kwento ng pakikibaka, sakripisyo, at pag-asa na magbibigay lakas sa bawat puso sa baryo. Sa paglipas ng panahon, ang bata ay lumaki na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi siya lamang simbolo ng pag-asa, kundi ng bagong simula para sa buong baryo. Ang dalaga, kasama ang mga tao, ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng tapang, pagmamahal at pagkakaisa. Unti-unting napawi ang mga takot at ang gubat na minsang puno ng dilim ay naging tahanan ng mga kwento ng tagumpay. Ang mga anino ay naglaho, napalitan ng liwanag na mula sa puso ng bawat isa.
At sa bawat araw, ang bayan ay nanatiling matatag, handang harapin ang anumang pagsubok, dala ang aral ng nakaraan. Ang kwento ng dalagang labandera at ng kanyang anak ay naging alamat. Isang paalaala na kahit sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ng pag-asa at tapang ay hindi kailanman mamamatay. At sa puso ng bawat tao sa baryo, mananatili ang kanilang kwento, isang kwento ng buhay, pag-ibig at walang hanggang tagumpay.